Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mabis ang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon.
At sa pamagitan po ng ating Facebook page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na muli pong nag-aanyaya sa inyo na tayo po ay magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumain niyo po mga kapatid, mga kababayan, ang kapayapaan sa umagang ito na tayo po ay nagising ng mayroong buhay at kalakasan. Isang bagay na dapat nating ipagpasalamat at ipaglingkod sa ating pong Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat sa 63 na barangay na sakop ng Bulan. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, na kung saan meron tayong 3 congregation na pinangangasiwaan sa biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging ating mga kapatiran dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging sa ating mga kapatiran sa UPC Iquirino Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At patuloy po tayo sa ating programa. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pag-sustain ng Panginoon sa ating mga pangangailangan, na sa kabila ng tayo po ay nasa panahon ng krisis mga kapatid, at dahil sa nagaganap na digmaan dyan po sa Middle East ay direktang apektado ang ating pong ekonomiya. Yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay nagdudulot po ito ng dagdag na pasanin sa ating mga kababayan. Ganun pa man mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy pong nananawagan sa atin. Unahin lamang po natin ang kalooban ng Diyos. Unahin natin ang pagsunod sa Panginoon. I'm not saying na hindi na tayo magtrabaho, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magsikap. Isama natin sa ating mga pagsisikap sa buhay na ito ang tayo ay maglingkod sa Panginoon, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, walang matatanggap na anuman ang sinuman malibang ipagkaloob sa kanya ng langit. So hindi masama maging masipag, hindi masama magsikap tayo, ngunit dapat kasama natin ang Diyos. At sinasamahan tayo dapat ng Diyos sa ating mga pagsisikap upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan, na hindi lang pagod ang makamit natin sa buhay na ito, na wala namang katagumpayan, kundi tayo ay magpapagod at magsisikap na may tagumpay sa dulo, sapagkat kasama natin ang Panginoon. At upang mangyari ang mga bagay na yan, may prinsipyo po ang Diyos. Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So purihin ang Panginoon mga kapatid. Sa lahat ng ating mga viewers online, thank you for always watching our early morning program. Hindi madali ang magising ng napakaaga, madilim pa mga kapatid, para lang abangan ang ating pong araw-araw na programa. And we really appreciate your time and your effort mga kapatid na pakinggan at subaybayan ang ating pong mga pagtalakay. At kung ito ay pagpapala po sa inyo mga viewers, pwede nyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, upang ang pagpapala ng Diyos na inyong natamo through the word of God na ating pinapahayag ay maging pagpapala din po sa mas marami. Purihin ang Panginoon. So, pakishare-share na lang po mga kapatid upang marami pa ang maabot ng salita ng ating Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin sa ating mga kababayan ang ating mga schedule ng gawain. Bukas, araw ng Sabado at araw ng Linggo, ang mga schedule ng ating pagsamba
Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, ang ating pagsamba ay araw ng Sabado alas 6:30 ng umaga. At diyan naman po sa Iquirino UPC Church Bulan, ang ating pagsamba ay araw ng Sabado alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, ang ating pagsamba ay diyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po yung ating mga schedule ng gawain na pwede nyo pong daluhan. Depende sa inyong available time at sa kung saan po kayo mas malapit na mga nabanggit nating lugar. At sa mga viewers natin online, malayo man kayo dito sa Bulan, pwede po kayo maghanap ng UPC Church sa kung saan kayo naroon, mga kapatid. At doon sa mga viewers natin na mga UPC members na rin, please support your mother church, your pastor. Kung saan kayo belong na local church, ay suportahan nyo po ang inyong pastor, ang inyong local church. Mag-engage po kayo sa paghayo, sa evangelism. Amen. Lalo na kung nakikita nyo na ang inyong local church ay hirap when it comes to evangelism, kayo na po ang mag-volunteer na tumulong sa inyong pastor upang dumami ang mga mananampalataya na maligtas. At huwag nating iasa lang sa isang tao o sa pastor lamang, lalo na kung ang inyong pastor ay hindi naman physically fit, mga kapatid, or hindi ganun ka-healthy. Kasi may mga pastor po tayo na tumatanda na rin at hindi na nila kaya yung dati nilang ginagawa nung sila ay nasa kabataan. So yung mga mananampalataya, mga kapatiran, ay pwede nyo pong i-volunteer ang inyong sarili. Kung kayo ay napagpapala sa ating mga pagtalakay sa programang ito at pinalalakas ng Diyos ang inyong pananampalataya, ay pwede nyo pong i-volunteer ang inyong sarili to help your pastor, to support your local church, your congregation in terms of evangelism. Mag-engage po tayo sa mga Bible studies, mga kapatid. At ganun din when it comes to supporting your mother church financially. Amen. So sa panahon ng mga pagpapala, remember your church. Dahil sa panahon din na tayo ay may mga kapighatian, ang church ay naka-back up sa atin to pray for us, mga kapatid, upang ipanalangin po tayo at dalhin sa paanan ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga schedule ng Bible study ngayong araw, pagpalain po kayo ng Panginoon. Lahat ng mga cell group ministry, Bible studies, mga kapatid, patuloy kayong i-bless ng ating Panginoon sa inyong mga gampanin. Ayan, dito po sa UPC Bulan Church, meron tayong more than 70 mga kapatid na mga Bible study teachers. Kaya sa buong isang linggo, mga kapatid, ay marami po ang mga nagaganap na mga Bible studies. Araw-araw po yan. Bukod po yan sa aking sariling schedule, ang mga kapatiran na tinitrain po natin na magpagamit sa Panginoon ay joyfully, mga kapatid, sila ay gumaganap ng kanilang tungkuling magpagamit sa Panginoon sa paghayo at sa pag-evangelize, sa pag-conduct ng mga Bible study upang lalo pang maipalaganap ang salita ng Diyos sa mga huling kapanahunan po natin ngayon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa ating mga listeners on air, sa radio, patuloy po nating i-promote ang ating radio program sa ating mga kapitbahay, kakilala. Amen. Ang ilan sa mga avid listeners po natin ay nilalakasan nila yung kanilang radyo tuwing umaga. Kaya lang ang iba po ay pinipersecute dahil nakakabulahaw daw po yung ating napakaagang programa. Gayunpaman, mga kapatid, by all means ay naipadama natin sa Panginoon na willing tayong magpagamit upang marami pa ang makapakinig ng salita ng Diyos. Maaaring yung mga pampasaherong sasakyan, bus or jeep,
ay nakabukas ang radyo ngayon, pagpalain po ng Panginoon lahat ng mga passengers, drivers, mga kapatid, at ang inyong biyahe ay i-bless at ingatan ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Biton, Magallanes. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, ang Labini family, Broselo family, maging ang mga baguhang kapatiran dyan, Bueson family, at lahat ng mga naakay po nila sa gawain. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord mga kapatid, patuloy po tayo sa ating programa. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin sa Diyos ang kanyang patnubay sa atin sa ating pag-aaral ng kanyang salita ngayong umaga. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pag-asa sa pagising namin sa umagang ito, panibagong kalakasan at biyaya na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa kabila ng hindi madaling sitwasyon na aming hinaharap ngayon, na kung saan ang aming Pangulo ay nag-declare na ng national emergency dahil sa crisis na ito na hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo dahil sa digmaang nagaganap na kung saan ay apektado ang lahat ng bansa, lahat ng aming mga kababayan. Panginoon, dalangin po namin na ang kapayapaan ay ipagkaloob mo po sa bawat isa na sa gitna ng difficulties na ito ay makita namin lagi ang iyong mapagpalang kamay kung paano isustain ang aming mga pangangailangan. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga kababayan po namin na nasa kapighatian ng buhay, nasa mga mahigpit na pangangailangan. Pinangako mo, Panginoon, na kung uunahin lamang namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag mo sa amin. At ang pangako mong ito ay tunay at tapat sa mga taong susunod sa iyong banal na kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga may taglay na karamdaman, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. And we pray also, Panginoon, ang amin pong mga kababayan na may mga taglay na suliranin, mga kagulumihanan sa isipan, yung mga mayroong tinatawag na depression and anxiety. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng direction sa aming mga kaisipan, puso at damdamin. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga nanlulupaypay sa panampalataya ay iyo pong patatagin, pagtibayin ang paglilingkod sa iyo. Lalo na sa mga panahong ito na higit naming kailangan ang iyong pag-alalay, ang iyong pagkilos sa aming pong mga buhay. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig ngayon at higit sa lahat, magligtas ka po ng maraming mga kaluluwa sapagkat sa panahon namin ngayon ay mas malapit na ang iyong pagbabalik kaysa nung una. Maraming salamat, Panginoon, at i-anoint mo po ang iyong banal na salita, maging ang iyong abang lingkod sa paghahayag ng katotohanang kailangan ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Bakit di ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. At ngayon po ay dadako na tayo sa salita po ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay, lagi nating kakailanganin ang salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tinatawag na God's Principle of Stewardship.
ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa stewardship. Ibig sabihin yung pagiging katiwala natin. So, we are not the owners of blessings. Ano man ang ating taglay ngayon, tinatangkilik, resources kung tawagin, ay hindi po natin yan pag-aari. Maring ikaw ay nagsikap, ikaw ay masipag sa talento na mayroon ka, ngunit tandaan po natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay na mayroon ang tao at maging yung mga pinapangarap pa lamang ng tao. God is the owner of everything we have at maging yung mga gusto pa lamang nating kamtin sa buhay na ito. He is the source and He is the owner. Tayo ay mga stewards lamang, mga katiwala lamang ng ating Panginoon. Kaya nga, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos pagdating sa mga bagay na material. Gaano ka man kayaman o gaano ka man kasalak, dapat manatili ang ating pong paggalang, pagkilala sa Lordship ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng bagay, maging ang ating buhay, ay Diyos po ang nagmamay-ari. Purihin ang Panginoon. Ngayon, basahin po natin ang aklat ng Matthew chapter 25. Mga kapatid, simulan po natin dito po sa verse 14. Amen. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matthew 25 verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kani-kanyang kaya, at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang isang tao daw na maraming pag-aari, pupunta siya sa paglalakbay at tinawag niya ang kanyang mga alipin upang pagkatiwalaan depende sa kung ano ang kanilang capacity or kakayahan to manage the talent. So, wag po tayong magtaka, mga kapatid, kung iba-iba ang kakayahan ng tao. Hindi po tayo ng Diyos ginawang uniform. Amen. Ginawa tayo ng Panginoon na unique. So kung kaya't isang maling bagay na kinasanayan ng tao na nagdudulot sa kanya ng depression, insecurity, ay yung may mga taong mahilig silang ikumpara ang kanilang buhay sa buhay ng iba. Mga kapatid, wala po yang naidudulot na mabuti. Ang pagkukumpara ng buhay mo sa buhay ng iba, 2 lang ang pwede mong maramdaman. Kung hindi insecurity, superiority. Kung hindi ka maaawa sa sarili, depende kung anong antas ng buhay ang pinagkukumparahan mo sa iba. Yung mga tao na mahilig mag-compare ng buhay nila sa iba, hindi po yan nagtatagumpay. 2 lang ang mararamdaman yan. Kung hindi ka ma-insecure, lalo na kung ang kinukumparahan mo ng buhay mo ay mas nakakaangat sa'yo, ma-insecure ka ngayon, maiinggit ka, maawa ka sa sarili mo. Ayan. Kaya marami ngayong mga inggitero, mga kapatid, sa paligid, sapagkat
ang kinasanayan nila is to compare their lives, mga kapatid, to others. Kung ang pinagkumparahan mo naman ang buhay mo ay mas nakakalamang ka, ang mararamdaman mo naman ay maging superior ka. Pride. Magyayabang ka. So kaya yung pagkukumpara ng buhay mo sa buhay ng iba o kahit sa mga kamag-anak mo, kapatid mo, hindi mo yan ikabubuti. Ang dapat nating matutunan ay pagyamanin natin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So dito po sa talatang ating binasa, mga kapatid, lahat po sila ay katiwala ng kanilang amo. Ngunit mapapansin natin na iba-iba yung pinagkatiwala, yung amount of talent na ipinagkatiwala sa kanila ay hindi pantay-pantay. Kaya mga kapatid, yung mga pananaw at kaisipan na dapat daw ang tao ay pantay-pantay, mga kapatid, kahit ang Diyos, hindi sumasang-ayon sa ganon, mga kapatid. Pagdating sa pagmamahal ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Mayaman ka o mahirap, mahal ka ng Diyos. Masama kang tao o mabuti, mahal ka ng Diyos. Matigas ang ulo mo o masunurin, mahal ka ng Diyos. When it comes to God's love, mga kapatid, pagdating sa pag-ibig ng Diyos, equal po tayo, mga kapatid. Lahat. Sa katunayan, tayong lahat ay dahilan kung bakit nag-alay ang Panginoon ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Pagdating sa pag-ibig ng Diyos, walang lamangan dyan. Kimahirap ka o mayaman, pantay-pantay tayo na minamahal ng ating Panginoon. Subalit, mapapansin natin na sa kabila ng katotohanan na lahat ng tao ay mahal ng Diyos, pero tingnan natin sa ating paligid, iba-iba ang antas ng buhay ng tao. Diyan na ngayon papasok yung different capacity. Mahal tayo ng Diyos, pero iba-iba yung ating kapasidad. Bukod pa dyan, iba-iba rin yung attitude ng tao. Alam nyo ba na ang attitude natin, hindi naman yan pinapakialaman ng Diyos. Kaya kahit mahal ka ng Diyos, kung masama ang ugali mo, mahal ka ng Diyos, pero masama ugali mo. At yung pag-uugali na yan na masama, ang kalaunan magdadala sa iyo sa kung ano ang sitwasyon na nararapat sa iyo. Kung ikaw ay tamad, mahal ka ng Diyos, sigurado yan. Mahal ba ng Diyos ang mga tamad? Yes, mga kapatid. Pero bilang tamad, huwag kang magtaka kung wala kang marating. Samantalang ang iba ay gumiginhawa, ikaw ay nanonood lang at naglalaway. Mahal ka ng Diyos pero dahil tamad ka, mahal ka lang ng Diyos, wala kang mararating sa buhay, mga kapatid. Sana nakikita nyo yung punto, mga kapatid. Pagdating sa pag-ibig ng Diyos, walang lamangan dyan. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Yung masasamang tao, mahal ng Diyos yan. Yung mabubuting tao, mahal ng Diyos yan. Walang nakakalamang dyan, mga kapatid. Yung mayaman, mahal ng Diyos. Yung mahirap, mahal ng Diyos. Pero dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalooban, bukod pa dyan, may kanya-kanya tayong upbringing, may kanya-kanya po tayong mga attitude. Ang iba positive naman, ang iba negative. So hindi katakataka kung pagdating sa mararating sa buhay, ay hindi po tayo maaring magkakapantay-pantay. Dahil iba ang mararating ng masipag kumpara sa tamad. Payag ba kayo, mga minamahal na taga-subaybay, na yung tamad at masipag ay parehas lang uunlad? Comment nga kayo dyan, mga kapatid. Payag ba kayo?
na ikaw na napakasipag, parehas lang ang mararating nyo ng isang taong tamad, may problema tayo dyan, mga kapatid. So dyan ngayon, papasok yung pagkakaiba-iba ng tao. Ngayon, yung kanilang amo na pupunta sa paglalakbay, tinawag niya yung kanyang mga katiwala. Lahat po ito, remember, lahat ito ay katiwala. Pero magkakaiba yung amount of talent na ipinagkatiwala sa kanila. Kaya huwag kayong magtampo kung iba-iba yung pinagkakatiwala ng Diyos. Pero may solusyon po dyan. As long as na ikaw ay mapagtapat sa Diyos sa kahit napakaliit na ipinagkatiwala sa iyo, the Lord will give you the increase, mga kapatid. Ang Diyos ang nagpapalago. Basta't ating pagyamanin kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos. Ang tumanggap ng 5, yan. At ang isa ay binigyan niya ng 5 talento. Ang isa ay 2 ang binigay na talento. At ang huli ay binigyan ng 1 talento. At yumaon siya sa kanyang paglalakbay. Pakinggan natin kung paano pinagyaman ng mga katiwala yung ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang amo. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Praise the Lord. Maganda ang ginawa nitong unang katiwala. Binigyan siya ng 5 talent at pag-alis ng kanyang amo, nagsipag po siya, nagsikap po siya, pinangalakal niya yung 5 talents at nag-increase pa ito ng another 5 talents. Ayan, mga kapatid. Sunod, datapwat ang tumanggap ng sa gayon ding paraan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. So parehas po yung increase nung may 5 talent at may 2 talent. Dinobol ng Panginoon yung talentong hawak nila, mga kapatid. Sabi ni Mama Eden, ang tamad ay hanggang doon na lang. Ayan, ayaw magbanat ng buto at umaasa na lang sa ibibigay. Totoo po yan. Alam nyo ba na sabi ng Bible, ang reward ay nasa giver. Kung ang kinasanayan mo ay receiver ka, the Bible tells us that God loves a cheerful giver. Kaya pansinin nyo po, yung mga mahilig magbigay, lalong nagkakaroon. At yung mga naghihintay lang ng bigay, lalong nawawalan. Kasi wala po sa pagtanggap ang reward. Ang reward ay nasa giver. God loves a cheerful giver. Hindi sinabi ng Bible, God loves a cheerful receiver, mga kapatid. So yun po, tuloy po tayo. Ayan. Ang tumanggap ng 5 ay pinagyaman niya at nakinabang pa siya ng another 5 talents. At yung tumanggap naman ng 2 talento ay pinagyaman niya din ito at tumanggap din siya ng another 2 talento pa. So makikita natin na kahit magkaiba yung pinagkatiwala sa kanila, 5 compare sa 2, parehas po silang tinulungan ng Diyos na mag-increase. Bakit? Sapagkat ginawa nila yung part na gagampanan nila.
So mga kapatid, ang pag-unlad ng buhay, una, materially, hindi po yan nakaasa sa swerte. O, pastor, kaya hindi kami nag-asenso dahil malas po. Wala pong ganun sa Biblia, mga kapatid. Kung mayroon mang kamalasan ay yung katamaran, mga kapatid. Sabi nga ng isang napakayamang tao sa mundo, kapag ipinanganak ka na mahirap, hindi mo kasalanan. Subalit kung mamatay kang mahirap, ay kasalanan mo na. Ibig sabihin, may pagkakataon ka sanang may marating sa buhay, pero hindi ka nagsikap. O kung nagsikap ka man, ay hindi ka nagtiyaga. Hindi mo ginalingan ang pagharap sa mga sitwasyon ng mundong ito. That's why we need wisdom from the Lord. When it comes to our decision making, may mga tao na wala talagang narating sa buhay, hindi dahil wala silang talento, kundi dahil sa mga palpak na desisyon na ginagawa nila base lamang sa kanilang mga emosyon, mga kapatid. Kailangan gamitan natin ng wisdom galing sa ating pong Panginoon. Sabi ng isang mayamang tao, mga kapatid, kapag ikaw ay ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Subalit, pag mamatay kang mahirap, may pagkukulang ka na, may kapabayaan ka na. Hindi mo nakita yung mga oportunidad, o kung nakita mo man, maaring mahina ang loob mo. May mga tao na pwede naman sanang umasenso. Kaya lang, mahina ang loob. Mahiyain mag-apply ng trabaho, pero hindi naman mahiyain humingi. Di ba dapat gamitin natin ang hiya sa tamang paraan, mga kapatid? So, pastor, di ako makapag-apply ng trabaho, mahiyain kasi ako. Hindi ka nga nahihiya, kakahingi, kakaasa sa mga kamag-anak. Gamitin natin yung hiya sa tamang kaparaanan. May mga bagay na hindi mo dapat ikahiya, ikinahihiya mo. May mga bagay naman na dapat ka nang mahiya, pero hindi ka pa rin nahihiya. So, kailangan may wisdom tayo galing sa Panginoon, mga kapatid. Ang iba nahihiya magtinda-tinda, pero hindi nahihiyang humingi. Mga kapatid, maling gamit ng pagkahiya. Hindi masama na meron tayong hiya, kasi pangit pag ang tao ay walang hiya, mga kapatid. Pero dapat gamitin natin ang pagkahiya sa tamang paraan. So ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, estudyante ka, magsi-self-supporting ka sa pag-aaral, hindi po yan nakakahiya. One time, meron akong pinayuhan na estudyante na sinabi ko, subukan mong mag-working student, makakatulong yan sa pag-aaral mo. Ang sagot sa akin, nahihiya ako, pastor. Hanggang ngayon, wala siyang narating, mga kapatid. So, mahirap din tulungan yung mga taong ganon, na ayaw din tulungan ang kanilang sarili. In my experience, mas may inspire ka na tumulong sa isang tao na tinutulungan din ang kanilang sarili. Agree ba kayo, mga kapatid? Kung agree kayo, mag-comment kayo dyan sa ating comment section, mga kapatid. Nakakapagod tulungan yung wala namang mga pangarap sa buhay, na ang hinihintay lang ay bigyan mo sila, bigyan mo sila, bigyan mo sila. Pero wala silang ginawa kundi tumunganga. Ang iba pa naglalasing pa, inom dito, inom doon, mga kapatid. Lalo na yung may mga kamag-anak na abroad. Marami akong naobserban, hindi lahat walang ginawa kundi umasa sa padala, parte dito, parte doon, mga kapatid. Nakakaawa yung ganong mga tao. Wala po yung mararating. Lalo na ngayon, kung ang mga mahal nyo sa buhay abroad ay nasa kagipitan, naandun sa Iran, naandun sa Middle East, tapos puro na pasabog ang nasa paligid nila, tapos ikaw tumatawag ka sa anak mo o kamag-anak, ang tanong mo ay hindi kung kumusta na siya, buhay pa ba siya, o ang tanong mo ay kailan ka magpapadala.
So mga kapatid, kailangan siguro nating baguhin ang ating pananaw. Salamat kung may mga tumutulong sa atin na mga mahal sa buhay. Pero dapat marunong din naman tayong mahiya para magsikap tayo sa ating sarili na isang araw marinig nung nagpapadala sa iyo na huwag ka na muna magpadala, sikapin ko kung ano ang aking magagawa at malay mo kung talagang kapos saka ako tatawag sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam yan no mga breadwinner. Kung yung mga pinapadalhan nila sa Pilipinas ay nagsisikap din naman. Yan mga kapatid. Ibig sabihin, hindi isang tao lang ang nagdadala ng bigat, kundi lahat ay nagtutulungan. Especially sa panahon ngayon na nasa kapighatian po tayo ng buhay. So, maging good steward po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, yung binigyan ng Panginoon ng 5 talento, nagsipag. Pinagyaman niya ito. At nag-increase pa ng another 5 talents. At yung binigyan naman ng Panginoon o ng amo ng 2 talento, mga kapatid, ay nagsikap din siya at nag-increase pa siya ng 2 pang talento. So ano ang tinuturo dito sa atin? Iba-iba man ang ating kakayanan, basta't ginagawa mo ang the best, may mararating yan. Hindi lang siguro katulad ng kakayahan ng iba. Kaya nga, we should stop comparing ourselves to others. Ang mahalaga, may nararating ka. Hindi ka man kasing galing ng iba, marahil, pero ang mahalaga ay pinagyayaman mo kung ano ang mayroon ka at hindi ka naka-stuck or stagnant ang buhay mo, na sa bawat pagtapos ng taon, at least meron kang na-achieve sa buhay mo. Parang pagong. Gaano man kabagal ng pagong, pero dahil siya ay consistent, may nararating yung pagong. Kaysa doon sa tamad na wala talagang nararating, naghihintay lang ng may maawa sa kanya. At isa sa mga ugali ng tamad, yung paawa lagi. Mga kapatid, paawa effect. Alam niyo po na ang awa dapat kusang nararamdaman ng taong tutulong. Ang mahirap ay yung nauobliga kang maawa dahil nagpapaawa yung tao na ayaw magsikap. Mga kapatid, dapat yung awa, kusa nating nararamdaman yan. Di ba kapag naawa tayo sa isang tao, hindi naman siya humingi ng awa, pero kusa mong naramdaman, mas masarap tumulong doon. Pero kung lagi na lang nagpapaawa sa iyo, mga kapatid, tuwing kausap mo ang laging daing ay kahirapan, pero nakikita mo naman na wala naman siyang ginagawang pagsisikap sa buhay. So, nauobliga kang maawa, pero kalaunan, yung awa, napapalitan yun ng sawa, mga kapatid. Dahil wala pong magtsatsagang tumulong doon sa mga taong wala namang ginagawang tulong sa kanilang mga sarili. Ayan, magsikap mga kapatid. At ang Diyos, dahil pantay-pantay ang pagmamahal niya sa tao, pag nagsikap ka at alam mong mahal ka ng Diyos, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ang kapansin-pansin ay yung pangatlo. Datapwat ang tumanggap ng isa, kasi 3 katiwala po yun. Yung isa binigyan ng 5 talento, yung isa binigyan ng 2, at ang pangatlo ay binigyan ng amo niya ng 1 talento. Datapwat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento, ito na yung pagbibigay sulit na ito. Dumating na ang amo sa madaling sabi, galing sa paglalakbay, at sila ay nakipagsulit na doon sa kanilang amo. At dumating ang amo at ang nagdala ng 5 na talento
na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Pakinggan natin ang sabi ng kanyang amo. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Wow, mga kapatid. Ang sarap pakinggan yan. Pag dumating ang iyong amo at ipipresent mo yung resulta ng pagsisikap mo doon sa pinagkatiwala niya sa iyo, walang matuwid na amo na hindi matutuwa doon sa ganitong uring katiwala. Mga kapatid. At sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 22, at lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento. At sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Makikita natin dito mga kapatid kung gaano kagalak ang nararamdaman ng Panginoon na nagtiwala sa kanila dahil sa ginawa ng 2 niyang pinagkatiwalaan. Imagine mga kapatid kung ano ang nararamdaman ni Lord na joy. Kung ano ang nararamdaman ng Panginoon na kagalakan tuwing nakikita niya na ikaw na pinagkatiwalaan ng Diyos ay ginagawa mo yung kalugod-lugod sa kanyang paningin. At ito ang kapansin-pansin yung pangatlo. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Imagine mga kapatid, alam niyo yung mga taong tamad, masama at tamad? Amen. Tinulungan mo na nga, balang araw masama ka pa. Mag-ingat kayo sa pagtulong sa tamad, mga kapatid. Kahit gaano karaming tulong ang ibigay mo dyan, sa dulo ng iyong pagtulong, ikaw pang masama. Ito mga kapatid, hindi niya na nga ginampanan yung kanyang tungkulin, minasama niya pa yung kanyang amo. Nakikilalaan niya kita na ikaw ay mapagmatigas, kaya natakot ako. Yung mga taong tamad, hindi ito nawawalan ng dahilan, mga kapatid. And let us remember that if there is a will, there is a way. Kapag may gusto, may paraan. Pero pag ayaw, may dahilan. Yung mga taong tamad, hindi nawawalan ng dahilan. Kapag inutusan mo, napakainit. Pag tag-init. Pero kapag inutusan mo naman, maulan kapag tag-ulan. Lahat ng idadahilan yan ay pwede niyang idahilan. Huwag lang gawin yung nararapat gawin. So ano ang naramdaman ng kanyang Panginoon? Kakaiba kumpara doon sa naunang 2. Ibinaon niya yung talentong pinagkatiwala sa kanya at nagalit ang kanyang Panginoon. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Galit ang Diyos sa mga tamad. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung mga tamad huwag pakainin. Kung sa bansang Pilipinas hindi kakain ang mga tamad, abay hindi tayo magkukulang ng pagkain sa ating bansa mga kapatid. So, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan
at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. You see, mga kapatid, pantay-pantay ba ang tao? Hindi po. Sabi nga ng Panginoon, yung mayroon, bigyan pa. Bakit bibigyan yung mayroon? Kasi napagkatiwalaan. At ang sabi ng Panginoon, yung wala, alisin pa sa kanya yung inaakala niyang kanya. Remember that God is a God of justice. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Kaya hindi pabor ang Diyos doon sa dapat pantay-pantay ang tao pagdating sa marating sa buhay. Hindi po ganoon. Dahil ang tamad wala yung mararating, hindi naman papayag yung masipag na ipapantay siya doon sa mararating ng tamad, mga kapatid. So ang Diyos nga mismo, yung mayroon ng 10, bibigyan pa. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan niya at napagkatiwalaan. Yung isa, mayroon sana siyang isa, kukunin pa sa kanya yung mayroon siya at ibibigay doon sa mayroon na. Ganyan ang katwiran ng Diyos. Kaya maging good steward po tayo ng ating Panginoon. Sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin, maging mabuti tayong katiwala. Yan man ay leadership, yan man ay finances, o anumang mga bagay na mahalaga na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Or any talent, mga kapatid, tayo ay maging mabuting katiwala ng ating pong Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay at nawa ay may natutunan po kayo at kung napagpala po kayo ay pwede nyo itong ibahagi sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak upang maging mabuting katiwala din ang lahat ng makakarinig nito. For the meantime, tayo po ay magtatapos at tayo po ay mananalangin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo at pagpapala na ipinagkaloob ngayong umaga. Dalangin po namin na naway tumimo sa puso at isipan ng aming mga kababayan ang iyong banal na salita na aming pong ipinahayag sa umagang ito. Sa panahon ngayon ng krisis, Panginoon, ikaw ay Diyos na hindi magkukulang sa mga taong mapagkakatiwalaan mo, sa mga bagay na iyong pinagkatiwala. Dalangin namin, Panginoon, sa panahon ng kahirapan, ang iyong mapagpalang kamay ay tutugon sa aming mga pangangailangan, kasama ng aming mga taga-subaybay. Tulungan mo lamang kaming magsikap, magsipag, gawin namin ang lahat ng pwede namin gawin. At ikaw ang Diyos na dudugtong sa aming mga kakayahan to sustain our daily need. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mong lahat ng nakapakinig ngayon. Nawa ay kapulutan nila ito ng aral, spiritually, at maging sa mga pangangailangan ng ay mga kababayan, ikaw pang patuloy na mag-supply sa panahong ito ng krisis ng mundo. Ikaw ang source of all blessings, Panginoon, na aming kailangan. Kung kaya sa iyo kami lumalapit, sa iyo kami nagtitiwala, na habang ginagawa namin ang aming part, gagawin mo rin ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatin ka at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ito pang aming samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. So, nalubat yung ating background music. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ito bukas na topic na ito tungkol po sa good principle or God's principle of stewardship. So, may part 2 po yan bukas. Abangan nyo po mga kapatid. So, tayo po ay magtatapos pansamantala. At habang sinishare nyo po ito sa inyong mga kakilala at kaibigan,
pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.